Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para hindi mo makaligtaan ang anuman sa aming mga paparating na kwento sa Biblia ngayon. Maghanda upang sumabak. Ang araw ay nagsisimula ng bumaba sa abot-tanaw, at ang liwanag nito ay naglalaro sa damuhan sa paanan ng bundok. Sa bawat pag-ihip ng hangin, ramdam ni Elias, isang batang mangingisda, ang malamig na haplos nito sa kanyang balat. Nasa kalagitnaan siya ng isang malawak na pulutong na nagtipon sa paanan ng bundok. Lahat sila ay nag-aabang ng isang bagay, ang mensahe mula sa isang lalaking nagngangalang Jesus. Elias, narinig mo ba kung ano ang sinabi ng iba tungkol sa lalaking ito? Tanong ng kanyang kaibigan na si Joram na nakatayo sa tabi niya. Sinasabi nila na ang mga salitang binibitawan niya ay kayang baguhin ang buhay ng kahit sino. Joram, sagot ni Elias, na hindi pa rin lubos na nauunawaan kung bakit siya naroon. Ngunit paano ba talaga maaaring magbago ang buhay natin sa pakikinig lamang? Ang sabi nila, hindi lang ito basta mga salita. May kapangyarihan, tugon ni Joram, ngunit tila nawawala rin siya sa sariling iniisip. At ikaw, Elias? Ano ba talaga ang hinahanap mo? Sandaling natahimik si Elias. Hindi niya alam kung ano nga ba ang hinahanap niya. Isang mangingisda lang siya, nagtatrabaho araw-araw upang mapakain ang kanyang pamilya, ngunit hindi maikakailana sa kaloob-looban niya, may puwang, isang malalim na pangangailangan na hindi niya matukoy. Napadako ang kanyang tingin sa harapan. Sa di kalayuan, naroon si Jesus, nakaupo sa isang mataas na bato, tahimik na pinagmamasdan ang natipong mga tao. Mukhang payapa, ngunit may bagay sa kanyang presensya na nagbibigay ng kakaibang lakas ng loob at pag-asa sa mga naroroon. Biglang nagsalita si Jesus at natahimik ang lahat. Pinagpala ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Isang tila alingawngaw ang sumabog sa isip ni Elias. Ang mga salita ni Jesus ay tila hindi akma sa mga natutunan niya sa kanyang buhay. Dukha sa espiritu, bulong niya sa sarili. Iyan ba ang hinahanap ko? Isang kaharian? Ngunit paano magiging sa akin ang langit kung ako'y walang-wala? Tahimik na nagtawanan ang ilang kalalakihan sa likuran. Marahil ay iniisip nilang ang mga salita ni Jesus ay walang laman, simpleng mga pangako na hindi kayang tuparin. Ngunit sa mga mata ni Elias, may iba. Nararamdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon, parang ito ang sagot sa kanyang hindi mabigkas na mga tanong. Masdan mo, Elias, sabi ni Joram, ang mga tao sa paligid. Tila sila'y naantig sa mga salita ng lalaking ito. Napansin din ni Elias. Ang mga tao ay tahimik, nakikinig ng mabuti. Iba't ibang uri, mga magsasaka, mga negosyante, mga bata, mga matatanda, lahat ay tila naantig sa parehong paraan. Nakaramdam siya ng kakaibang pagnanais na maintindihan pa ang mga susunod na sasabihin ni Jesus. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aaliwin. Muli, tumama ang mga salita ni Jesus sa puso ni Elias. Naalala niya ang kanyang ama na pumanaw noong siya ay bata pa. Ang bigat ng pagkawalang iyon ay matagal nang nagpapasan sa kanya, ngunit narito si Jesus, sinasabing may pag-asa para sa mga tulad niya. Aaliwin, tanong niya sa sarili. Paano ako maaaliw sa ganitong kalungkutan? Nagpatuloy si Jesus, bawat salita ay tila bumabalot sa puso ni Elias at ng iba pang nakikinig. Pinagpala ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sa oras na ito, halos maramdaman ni Elias ang bigat ng mga pangarap na tila unti-unting natutunaw sa harap niya. Nangarap siyang magkaroon ng lupa para sa kanyang pamilya, upang hindi na sila maghirap, ngunit tila hindi iyon para sa mga tulad nila. Gayunpaman, ang mga salitang ito. Maamo mamanahin ang lupa. Para bang may ipinapaliwanag si Jesus na hindi nauunawaan ng karamihan. Hindi ang lakas, hindi ang kayamanan, kundi ang kababaang loob ang susi sa mga bagay na totoo. Tahimik na inabot ni Elias ang balikat ni Joram. May kakaiba sa kanya, bulong niya, na para bang hindi dapat guluhin ang kapayapaan ng sandaling iyon. Elias, sagot ni Joram, tila pati siya ay nabago rin sa mga salitang narinig niya. Hindi ko alam kung paano, ngunit pakiramdam ko, ito ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa atin. Habang nagpatuloy si Jesus, unti-unting naramdaman ni Elias ang bigat ng kanyang mga iniisip na unti-unting nagiging mas magaan.
Para bang ang mga tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon ay biglang may tugon, hindi lahat, ngunit sapat upang magbigay ng liwanag. Pinagpala ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Doon nagsimula ang isang bagong pag-iisip kay Elias. Ano nga ba ang talagang hinahanap niya? Hindi lamang ang kaligtasan mula sa kahirapan, kundi ang mas malalim na kahulugan ng buhay, ng katuwiran. Ang bawat salita ni Jesus ay tila nag-aanyaya sa kanya na magpatuloy sa paghahanap, at alam niyang hindi na siya pwedeng bumalik sa dati niyang estado ng isip. May pagbabago sa kanyang puso, at iyon ay nagsisimula na. Habang patuloy na nagsasalita si Jesus, naramdaman ni Elias ang pagbabago sa loob niya. Para bang unti-unti niyang nauunawaan ang mga bagay na dati wala siyang oras o lakas na isipin. Naramdaman niya na may ipinapaliwanag si Jesus na malalim, isang uri ng buhay na hindi nakabase sa kung gaano karami ang ari-arian mo o kung gaano ka kapangyarihan. Bagkus, ito ay tungkol sa puso. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat sila'y kaawaan, patuloy ni Jesus. Sa bawat katagang lumalabas sa bibig ng guro, parang may gumuguhit sa alaala ni Elias. Naalala niya ang araw na sinubukan niyang tulungan ang isang kapitbahay na lubog sa utang. Sa kabila ng kanyang mabuting intensyon, tinanggihan ng kapitbahay ang kanyang tulong, at nasaktan ang damdamin ni Elias. Simula noon, umiral ang isang malamig na distansya sa pagitan nila. Ang galit at pagkabigo na nadama ni Elias ay hindi niya napansin noon, pero ngayon, nararamdaman niyang ang mga salitang ito ni Jesus ay tumatama sa kanya. Pinagmasdan niya si Jesus na may kalmadong anyo habang nagsasalita, para bang bawat salita ay dahan-dahang nagtatanim ng mga binhi ng pagbabago sa mga puso ng mga nakikinig. Ang bawat tao sa paligid, mapabata o matanda, ay tila tahimik na nagmumuni-muni sa kanyang mga sinasabi. Elias, bulong ni Joram, na nasa tabi pa rin niya. Nakikinig ka ba? Pinag-uusapan niya ang pagpapatawad. Akala ko, dapat lagi tayong lumaban para sa ating karapatan. Bakit ngayon, parang sinasabi niyang ang pagpapatawad ang daan tungo sa kapayapaan? Si Elias, naabala sa sariling iniisip, tumango. Hindi ko alam, Joram. Pero sa tingin ko, tama siya. Marami akong galit sa puso ko. Pero bakit parang pag pinakikinggan ko siya, unti-unti itong nawawala? Tahimik silang nagpatuloy sa pakikinig habang si Jesus ay nagbigay ng isa pang hamon. Pinagpala ang mga may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang mga salitang iyon ay tila humila sa loob ni Elias. Dalisay na puso, bulong niya sa sarili. Maraming taon na siyang nag-ipon ng sama ng loob, hindi lamang sa mga kapitbahay, kundi pati na rin sa sarili niya. Sa bawat pagkatalo, sa bawat pagkabigo, parang naipon lahat ng bigat sa kanyang kalooban. Ngunit naririto si Jesus, nagsasabing may pag-asa para sa mga may malinis na puso. Na kahit gaano pa kabigat ang nakaraan mo, maaari kang bumalik sa isang estado ng kadalisayan. Napabuntong hininga si Elias. Kung ganito ang buhay na sinasabi niya, gusto ko yon, pabulong niyang sabi. Pero paano? Paano maging dalisay ang puso? Hindi pa rin sigurado sa lahat ng kanyang naririnig, pero ramdam niya ang udyok sa kanyang kalooban na subukan. Sa sandaling iyon, nagsalita si Jesus ng mas malalim na bagay, na tila lalo pang pinapasok ang bawat isa sa kanyang mundo. Pinagpala ang mga gumagawa ng kapayapaan, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Si Elias ay napaisip. Kapayapaan. Hindi ba't napakahirap magbigay ng kapayapaan sa isang mundong puno ng galit at inggitan? Muli niyang naalala ang alitan sa kanilang komunidad, mga kapitbahay na nag-aaway dahil sa mga simpleng bagay, mga pamilyang nagkakawatak-watak. Ngunit ngayon, naririnig niya ang isang alternatibong paraan, ang maging tagapamayapa. Si Joram, na tahimik na nakikinig, biglang nagsalita. Elias, hindi ko lubos maisip kung paano gagawin ang mga sinasabi niya. Ang ating mundo ay umiikot sa hustisya, sa pagbabayad ng kasalanan. Paano natin haharapin ang mga taong sinasaktan tayo nang hindi gumaganti? Napatingin si Elias sa kaibigan. Hindi ko rin alam. Pero tingnan mo siya, Joram. Itinuro niya si Jesus na patuloy sa kanyang pagtuturo. May kakaiba sa kanya. Para bang hindi lang ito mga salita. Para bang kaya niyang isabuhay ang lahat ng sinasabi niya. Si Joram ay tahimik na tumango.
Elias. Nakikita ko rin. Parang hindi lang ito basta teorya o aral. Isang buhay ang ipinapakita niya. Habang patuloy si Jesus sa kanyang mga turo, tumibay ang loob ni Elias na subukan ang kanyang mga sinasabi. Ipinangako niya sa sarili na simulan sa pinakamaliit na bagay, ang pagpapatawad sa kapitbahay niyang nagkaroon sila ng alitan, ang paglapit sa mga kaibigan na matagal na niyang hindi kinausap dahil sa tampuhan. Pinagpala ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit, sabi ni Jesus. Narinig ni Elias ang masakit na katotohanan sa mga salitang ito. Ang pagsunod sa landas na itinuturo ni Jesus ay hindi laging magaan. Alam niyang may mga tao na hindi makakaunawa o susuporta sa kanyang desisyon. Ngunit sa bawat salitang binibitawan ni Jesus, nararamdaman niyang nagiging mas matatag ang kanyang loob. Hindi na takot ang namamayani sa kanyang kalooban, kundi isang kakaibang tapang na lumalaban sa lahat ng takot at pag-aalinlangan. Joram, biglang sabi ni Elias, anuman ang mangyari, susubukan kong sundin ang mga itinuturo niya. Nararamdaman kong ito ang tamang gawin. Napangiti si Joram, bagamat may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tayo na ngang dalawa, Elias. Pero mahirap. Hindi ko alam kung kaya ko. Ngumiti si Elias. Hindi rin ako sigurado, pero susubukan ko. Habang nagtatapos ang pagtalakay ni Jesus sa mga pagpapala, naramdaman ni Elias na parang may nagbago sa kanya. Hindi ito isang mabigat na pagbabago, kundi isang marahan at tahimik na revolusyon sa kanyang puso. Ang mundo, na dati puno ng pagkabahala at galit, ay unti-unting nagkakaroon ng kulay at pag-asa. Bagaman marami pa siyang katanungan, naramdaman niyang ang sagot ay hindi darating ng sabay-sabay, kundi sa bawat hakbang na gagawin niya habang sinusubukan niyang isabuhay ang mga itinuro ni Jesus. Tahimik na nagpatuloy si Elias sa kanyang pagninilay. Hindi pa tapos si Jesus. Alam niyang may higit pang sasabihin ang guro, mga bagay na hindi lamang magbibigay ng kasagutan, kundi magdadala sa kanya sa isang ganap na bagong landas. Habang natutunaw ang mga huling sinag ng araw sa kalangitan, bumabalot ang isang mainit na hangin sa paligid. Si Elias ay tahimik na nakaupo sa gitna ng natipong mga tao, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay na sa malalim na pagninilay. Sa kanyang puso, ang mga salita ni Jesus tungkol sa pagpapatawad ay tila kumakatok, humihingi ng pansin. Pinagpala ang mga nagpapatawad, naririnig pa rin niya ang malambing at matatag na boses ni Jesus, sapagkat sila'y makakatanggap ng awa. Papatawarin ko ba siya? Tanong ni Elias sa sarili. Ang kapitbahay niyang si Ruben ay matagal nang hindi kinikibo si Elias. Sa isang maliit na alitan tungkol sa lupa, nagkalamat ang kanilang pagkakaibigan, at simula noon, parang may pader sa pagitan nila. Bagaman maliit lamang ang pinag-ugatan ng galit, lumaki na ito sa paglipas ng panahon. At ngayon, narito si Elias, napapaisip kung oras na bang hayaang matunaw ang galit na yon. Bakit ako ang mauuna, bulong niya, ramdam ang bigat ng kanyang sama ng loob. Si Ruben ang mali. Siya dapat ang magpakumbaba. Napatingin si Elias kay Joram, na abala sa pag-uusap sa isa pang lalaki. Joram, may tanong ako, bulong ni Elias, habang bahagyang itinaas ang ulo. Tungkol kay Jesus. Sinasabi niyang dapat tayong magpatawad. Pero paano kung hindi karapat-dapat ang taong iyon sa kapatawaran? Sumandal si Joram, nag-isip at bumuntong hininga. Elias, hindi ko rin alam ang sagot sa lahat. Pero isipin mo, sabi ni Jesus, dapat tayong maging mahabagin gaya ng ating Ama sa langit. Hindi ba lahat tayo ay may pagkukulang? Napatigil si Elias. Tama si Joram, lahat sila ay may pagkakamali, at kung lahat ay maghihintay na ang isa ang unang magpakumbaba, kailan mangyayari ang kapatawaran? Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila si Jesus na muling nagsalita, narinig niyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masama. Kung sinuman ang sumampal sa iyong kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Tahimik na humugot ng malalim na hininga si Elias. Hindi niya sukat akalain na ito ang susunod na tatalakayin ni Jesus. Naalala niya ang mga pagkakataon sa buhay niya kung kailan gusto niyang lumaban, ipagtanggol ang sarili, lalo na noong hindi siya pinagbigyan ni Ruben. Pero ngayon, ang mga salita ni Jesus ay parang martilyong humahampas sa kanyang puso.
Hindi ito tungkol sa pagtanggap ng kasalanan ng iba nang walang ginagawa, ito ay tungkol sa pagpili ng kapayapaan kaysa sa paghihiganti. Elias, naiintindihan mo ba ang sinasabi niya? Tanong ni Joram, ang mga matay puno ng pag-aalinlangan. Iharap ang kabilang pisngi. Hindi ba't para tayong lalabas na mahina noon? Marahil hindi tungkol sa kahinaan, sagot ni Elias, na ngayon ay tila mas naiintindihan na ang aral. Marahil ito ay tungkol sa lakas na hindi ipinapakita sa karahasan. Isang uri ng kapangyarihan na hindi na kailangan pang patunayan. Habang sinusubukan niyang maunawaan pa ang mga salita ni Jesus, naisip niya si Ruben. Isang linggo na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita, at sa oras na yon, muling lumutang sa kanya ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan, kung paanong sabay silang nagtrabaho, nagtulungan sa pangingisda, at nagtawanan. Naalala niya ang saya, ang samahan na nasira dahil sa isang simpleng hindi pagkakaintindihan. Patawarin mo ako, Ruben, bulong niya sa sarili, bagaman wala pa siyang lakas ng loob na sabihin ito ng harapan. Ngunit habang pinakikinggan pa ang mga aral ni Jesus, parang may bumabalik na kapayapaan sa kanyang puso. Ramdam niyang oras na para bumitaw sa galit. Oras na upang magsimula muli. Habang nag-iisip si Elias, muling nagsalita si Jesus, at ang mga susunod na salita ay nagpatibay sa kanyang desisyon. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Si Elias ay natigilan. Mahalin ang iyong mga kaaway. Ipanalangin ang mga umuusig sa iyo. Paanong gagawin ito ng isang tao? Ngunit, sa pagninilay niya, naisip niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi lamang simpleng paglimot sa sakit, ito ay pagkilala na kahit ang kaaway mo ay tao ring nangangailangan ng awa, gaya mo. Nagpatuloy ang mga salita ni Jesus, at parang unti-unting nabubura ang mga hadlang na humahadlang sa puso ni Elias. Kailangan ko siyang kausapin, isip ni Elias. Hindi para lamang patawarin siya, kundi upang ibalik ang kapayapaan na minsan naming pinagsaluhan. Muli, lumingon si Elias kay Joram. Hindi madali ang pagpapatawad, sabi niya nang may pagdadalawang isip. Pero nararamdaman kong ito ang daan tungo sa tunay na kalayaan. Nag-isip si Joram. Totoo yan, Elias. Hindi madali. Pero parang ipinapakita sa atin ni Jesus na ang tunay na lakas ay nasa kakayahan nating magpatawad. Kung tayo'y mananatili sa galit, sino ba ang talagang natatalo? Napatingin si Elias sa malayo, pinagmamasdan ang mga tao sa paligid. Napansin niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang pagninilay. Maraming tao ang nakikinig kay Jesus na para bang nais nilang bitawan ang mga bigat na kanilang pinapasan. Para bang lahat sila ay inaanyayahan na sumama sa isang bagong paraan ng pamumuhay, isang paraan na hindi lamang tungkol sa hustisya at karapatan, kundi tungkol sa kapayapaan at pagmamahal. Tama ka, Joram, sagot ni Elias. Ang pagpapatawad ang susi. Hindi lang ito para sa kanila, kundi para sa atin. Paano tayo lalaya kung hindi natin kayang bitawan ang galit? Bumuntong hininga si Joram, at sabay silang tumingin kay Jesus, na patuloy na nagtuturo. Siguro nga, Elias. Siguro nga. Mula sa malayo, nakita ni Elias si Ruben, tila napapaisip din habang nakikinig sa sermon. Kakausapin ko siya, bulong ni Elias sa sarili. Hindi na ako maghihintay na siya ang lumapit. Gagawin ko ang unang hakbang. Habang dumidilim ang kalangitan at natatapos ang araw, naramdaman ni Elias ang liwanag na bumabalot sa kanyang puso. Isang bagong pag-asa ang sumisibol. Hindi pa tapos ang kwento ng kanyang buhay, at narito siya, handang isabuhay ang itinuro ni Jesus tungkol sa kapatawaran. Ang daan ay hindi madali, ngunit ramdam niya na ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang landas patungo sa tunay na kalayaan. Kinabukasan, habang naglalakad si Elias pauwi mula sa pamilihan, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga iniisip. Kahit na natanggap na niya sa kanyang puso ang aral tungkol sa kapatawaran, mayroon pang isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang kanyang buhay bilang isang mangingisda ay hindi madali. Sa bawat araw, iniisip niya kung paano niya mapapakain ang kanyang pamilya, at kung paano nila matutustusan ang kanilang mga pangangailangan. Laging may takot na hindi sapat ang kanilang kita, lalo na't ang mga huli ay pababa ng pababa.
Napaisip siya sa mga sinabi ni Jesus noong nakaraang araw. Sinabi niya na hindi sila dapat mag-alala tungkol sa kanilang buhay, tungkol sa kung ano ang kakainin o isusuot. Pero paano niya mapipigilan ang sarili na mag-alala, lalo na't tila ang lahat sa paligid ay napakahirap? Pagkarating sa tahanan, napansin ni Elias na tahimik si Miriam, ang kanyang asawa. Nakasalampak siya sa isang upuan sa gilid ng bahay, abalang-abala sa kanyang pag-aalala. Agad na naramdaman ni Elias ang tensyon sa hangin. "Bakit tahimik ka, Miriam?" tanong ni Elias, na uupo sa tabi niya. "Si Lee." Sagot ni Miriam ng mabigat ang boses, tinutukoy ang kanilang anak na may sakit. "Masama pa rin ang pakiramdam niya, Elias. Nag-aalala ako. Hindi ko alam kung makakabili tayo ng gamot na kailangan niya." Huminto si Miriam, at nang tingnan siya ni Elias, baka sa mukha nito ang pangamba at pagod. Ramdam ni Elias ang bigat ng sitwasyon. May bigat din sa dibdib niya ang pakiramdam na tila wala siyang magawa para sa kanyang pamilya. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang mga salita ni Jesus, "Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong inumin. Mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at katawan kaysa pananamit." Napalunok si Elias. Hindi niya akalaing magiging ganito kahirap sundin ang mga salitang iyon. Paano niya pipigilan ang pag-aalala kung mismong kalusugan ng kanyang anak ang nakataya? "Alam kong mahirap ito," sabi ni Elias, hinahaplos ang kamay ni Miriam. "Pero naalala ko ang sinabi ni Jesus kahapon. Hindi daw tayo dapat mag-alala sa kung ano ang ating kakainin o sa mga bagay na kakailanganin natin. Sinabi pa nga niya na mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga bagay na ito." Napailing si Miriam. "Pero Elias, paano natin hindi isipin? Nasa harapan na natin ang problema. Ang anak natin ay may sakit. Wala tayong sapat na pera para sa doktor o kahit man lang gamot." Natahimik si Elias, tinatanto ang sinabi ni Miriam. Siya mismo ay naguguluhan kung paano susundin ang mga turo ni Jesus sa gitna ng kanilang realidad. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang ang mga salita ni Jesus ay hindi lamang para sa mga oras ng kaginhawaan, kundi lalo na sa mga sandaling ganito, ang mga oras ng pagsubok. "Pero tandaan mo," patuloy ni Elias, "sinabi niya rin, masdan niyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim ni nag-aani, ngunit pinapakain sila ng ating Ama sa langit. At tayo, hindi ba't higit tayo sa mga ibon?" Napaangat ang tingin ni Miriam sa sinabi ni Elias. "Elias, paano mo nagagawang hindi mag-alala? Tila ba napakagaan para sa iyo? Pero ako, ang lahat ng ito ay parang pabigat na hindi ko kayang bitawan." "Sa totoo lang, Miriam, nag-aalala rin ako," aminado niyang sabi. "Pero naiisip ko, hindi kaya ipinapaalala sa atin ni Jesus na may higit pang bagay kaysa sa mga nakikita natin? Hindi ba mas mahalaga na magtiwala tayo sa Diyos kaysa ubusin ang lahat ng ating oras at lakas sa pag-aalala?" Si Miriam ay tahimik na nagmuni-muni. Alam niyang totoo ang sinabi ni Elias, ngunit mahirap pa ring isantabi ang pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niyang may kapayapaan sa mga salita ni Elias. Para bang ang mga sinabi ni Jesus ay nagsisilbing gabay sa kanila sa mga panahong ito ng kawalan ng katiyakan. "Hindi ko sinasabing madali ito," dagdag pa ni Elias, nakatingin sa kanilang anak na natutulog sa isang sulok. "Pero naiisip ko, paano kung tama si Jesus? Paano kung totoo na kapag hinanap muna natin ang kanyang kaharian, ibibigay niya ang lahat ng iba pa sa atin?" Muling bumuntong hininga si Miriam, at sa pagkakataong ito, parang unti-unting bumabawas ang bigat na nararamdaman niya. "Elias, gusto kong maniwala. Pero ano ang gagawin natin ngayon?" Napatigil si Elias, nag-isip ng sagot. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. "Pupunta ako sa bayan, Anya. Hahanapin ko si Joram. Titignan ko kung may paraan kaming makabili ng gamot. Alam kong wala tayong sapat na pera, pero sa tulong ng Diyos, baka may paraan." Tila may nagbagong liwanag sa mga mata ni Miriam. Tumango siya, isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. "Salamat, Elias." Nagmadaling lumakad si Elias patungong bayan. Habang naglalakad siya, paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ni Jesus tungkol sa hindi pag-aalala. Habang papalapit siya sa pamilihan, biglang napansin niya ang isang grupo ng mga ibon na nagpapalipat-lipat sa mga sanga ng isang puno.
Tahimik silang kumakain ng mga prutas, walang bakas ng pag-aalala. Napangiti si Elias. Siguro nga, may punto si Jesus, bulong niya sa sarili. Ang mga ibon ay hindi nag-aalala. Kung kaya nilang magtiwala, bakit hindi rin ako? Pagdating sa bayan, agad niyang nakita si Joram. Joram, tawag niya at agad itong lumapit. Kailangan ko ng tulong. Si Lee ay may sakit at kailangan namin ng gamot. Ngunit wala kaming sapat na pera. Napakunot ang noo ni Joram, ngunit agad nang umiti. Huwag kang mag-alala, Elias. Kakilala ko ang mangangalakal ng gamot dito sa bayan. Baka pwede tayong makiusap ng hulugan o pautang. Magkasamang lumapit sila sa mangangalakal. Nag-usat sila, at sa kabutihang palad, pumayag ang mangangalakal na pautangin sila ng gamot. Hindi na napigilan ni Elias ang magpasalamat ng walang humpay. Salamat, Joram, sabi ni Elias habang hinahawakan ang mga gamot. Alam kong hindi ito magiging madali, pero nararamdaman kong totoo ang sinasabi ni Jesus. Kapag tunay tayong nagtitiwala, hindi niya tayo pababayaan. Elias, sagot ni Joram, sabay tapik sa balikat niya. Totoo yan. Baka mas malalim pa ang ibig sabihin ng pagtitiwala kay Jesus kaysa sa inaakala natin. Nakangiting bumalik si Elias sa kanilang bahay, dala ang gamot para kay Lee. Nang makita siya ni Miriam na may dalang gamot, napaluha ito sa tuwa. Nagawa mo, Elias. Nakuha mo ang gamot. Totoo ang sinasabi ni Jesus, Miriam, sabi ni Elias. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Napatingin sila sa kanilang anak na si Lee, na ngayon ay nakangiti na sa kanila kahit may sakit pa. At sa mga sandaling iyon, parang may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa kanilang tahanan. Hindi pa rin tapos ang mga pagsubok, ngunit alam ni Elias at Miriam na sa bawat hakbang, hindi sila nag-isa. Mayroong Diyos na nagmamahal at nag-aalaga sa kanila, mas higit pa kaysa sa kanilang naiisip. Matapos ang ilang araw na pagpapahinga ni Lee, at unti-unting paggaling sa tulong ng mga gamot, bumalik sa pang-araw-araw na gawain si Elias. Ngunit habang abala siya sa pangingisda at pangangalaga sa kanyang pamilya, ang mga aral ni Jesus patungkol sa pagpapatawad at sa pagharap sa kabilang pisngi ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ramdam niya na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay patungo sa tunay na pagbabago. Alam niyang darating ang araw na haharapin niya ang isang pagsubok na susukat sa kanyang kakayahang sundin ang mga turo ni Jesus. Isang umaga, habang nag-aayos si Elias ng kanyang lambat sa dalampasigan, napansin niyang paparating si Ruben, ang kapitbahay na nakaalitan niya. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Matagal na nilang hindi kinikibo ang isa't isa simula nang magkaroon sila ng alitan tungkol sa hangganan ng kanilang mga lupa. Habang papalapit si Ruben, bumabalik ang lahat ng mga alaala ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng mga salitang narinig niya mula kay Jesus, hindi niya mapigilang maramdaman ang kaunting galit. Ang nasirang relasyon ay hindi madaling kalimutan, at ngayon, narito si Ruben, tila may dala na namang alitan. Elias, tawag ni Ruben mula sa malayo, ang boses nito ay tila may halong init ng damdamin. Tumayo si Elias, mahigpit ang pagkakahawak sa lambat. Ano ang kailangan mo, Ruben? Tanong niya, pilit na pinipigil ang anumang emosyon. Narinig ko na kumakalat ang mga isda sa iyong bahagi ng lawa. Baka naman inaangkin mo na lahat ang huli, sabi ni Ruben, halos nagbibiro, ngunit may halong sarkasmo sa boses. Tumalim ang tingin ni Elias, at ramdam niyang nagsisimula ng mag-init ang dugo sa kanyang mga ugat. Mabilis na sumiklab ang dati ng alitan sa kanilang mga damdamin. Ngunit sa likod ng kanyang galit, biglang pumasok sa isipan ni Elias ang mga salita ni Jesus. Kung sinuman ang sumampal sa iyong kanang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Nag-atubili siya. Haharapin ba niya si Ruben tulad ng dati, na may galit at pagsaway? O susubukan niyang sundin ang mga turo ni Jesus at kalmahin ang sitwasyon? Ruben, sabi ni Elias sa mas mahinahong boses, hindi ko inaangkin ang lawa. Wala akong kontrol sa mga isda. Pero kung kailangan mo ng tulong, pwede tayong magtulungan. Nagulat si Ruben sa tugon ni Elias. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya. Tumulong, tanong ni Ruben, tila nagdadalawang isip. Bakit mo naman gagawin yon, Elias? Matagal na kitang hindi kinausap at hindi naman kita tinulungan noon.
Si Elias ay tahimik na nag-isip sandali. Sa isang sandali, sumagi sa isip niya ang lahat ng pagkakataon na maaaring niyang sinabayan ng galit si Ruben, ang lahat ng masakit na salitang binitawan, at ang mga pagkakataong maaari sana niyang ayusin ang kanilang hidwaan. Pero pinili niyang huwag gawin. Ngunit ngayon, alam niyang ito ang tamang pagkakataon upang itama ang kanyang pagkakamali. Ruben, totoo, sabi ni Elias, may mga pagkakamali rin ako noon. Pero hindi na yon mahalaga sa akin ngayon. Ang mahalaga ay maayos natin ito, bilang magkaibigan, hindi bilang magkaaway. Nakita ni Elias ang pagbabagong anyo sa mukha ni Ruben. Ang kanyang inis at galit ay unti-unting nawawala, tila napapawi ng mga simpleng salita ni Elias. Hindi man agad sumagot si Ruben, ngunit ramdam ni Elias na ang tensyon ay unti-unting lumuluwag. Hindi ko inakala na babalik ka para mag-usap ng maayos, sabi ni Ruben, bumababa ang kanyang boses. Akala ko, galit ka pa rin. Nagpakawala ng mahinang tawa si Elias. Hindi ko sinasabing madali ito. Pero natutunan ko mula kay Jesus na minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagtitimpi, sa pagpili na huwag maghiganti kahit may karapatan ka. Kaya, Ruben, handa akong magtulungan tayo. Nagulat si Ruben. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pakikipag-usap kay Elias. Matagal na silang may sama ng loob sa isa't isa, at sanay siyang labanan ang bawat galit na nararamdaman. Ngunit sa oras na yon, tila nagkaroon ng bagong liwanag ang kanyang isip. Mula sa likod ng kanyang inis, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inasahan, kapayapaan. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, at sa bawat saglit na dumadaan, naramdaman ni Elias na nawawala na ang bigat ng kanyang mga balikat. Ang dati mabigat na alitan, ngayon ay napapalitan ng isang uri ng pagkaunawa at respeto. Hindi na sila mga magkaaway, kundi mga taong handang magtulungan para sa mas mabuting bukas. Marami akong hindi pa nauunawaan sa mga turo ni Jesus, sabi ni Elias nang lumipas ang ilang minuto ng kanilang pag-uusap, pero ito ang isa sa mga bagay na alam kong tama, ang pag-iwas sa galit at pagpili na magpatawad. Hindi natin mababago ang nakaraan, pero pwede nating baguhin ang hinaharap. Tahimik na tumango si Ruben, tila nakikitang totoo ang mga salitang iyon. Mukhang marami pa rin akong dapat matutunan, sabi niya. Hindi ko inakalang ganito ang mangyayari sa atin, Elias. Akala ko, habang buhay na tayong magkaaway. Napangiti si Elias, marahang iniabot ang kanyang kamay kay Ruben. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin mula ngayon. Nagkamayan silang dalawa, isang simpleng kilos na sumisimbolo ng kanilang bagong simulang magkaibigan. Ramdam ni Elias ang kalayaan sa loob niya, isang kalayaang hindi nanggaling sa tagumpay o pagkapanalo sa isang argumento, kundi sa pagpili ng kapayapaan at pagpapakumbaba. Habang naglalakad palayo si Ruben, naramdaman ni Elias na isang mahalagang aral ang natutunan niya sa araw na iyon. Hindi palaging madaling sundin ang mga turo ni Jesus, lalo na pagdating sa pagharap sa galit ng iba at pagpili ng kapatawaran. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, alam niyang ito ang tamang landas. Hindi na mahalaga kung anong reaksyon ang makukuha niya mula sa iba, dahil alam niyang sa kanyang puso, siya ay nasa tamang landas. Sa kanyang pagbalik sa bahay, sinalubong siya ni Miriam, halatang interesado sa kung ano ang nangyari. Kumusta ang usapan niyo ni Ruben? Tanong niya. Ngumiti si Elias at inabot ang kamay ng kanyang asawa. Maayos na kami, Miriam. Napagtanto ko na minsan, hindi mo kailangang manalo sa argumento para maging matagumpay. Ang mahalaga ay ang pagpili ng kapayapaan. Napangiti si Miriam at niyakap si Elias ng mahigpit. Nararapat lamang na magpasalamat tayo sa mga aral ni Jesus, sabi niya. Ang dami niyang itinuturo sa atin na hindi natin inaakala na kaya natin gawin. Tama ka, sagot ni Elias, nakatingin sa malayo, kung saan makikita ang lawa. At ramdam kong marami pa tayong matutunan sa mga susunod na araw. Habang natutunaw ang huling liwanag ng araw, alam ni Elias na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Marami pa siyang haharapin, marami pang pagsubok na dadaan. Ngunit alam niya na bawat hakbang ay dadalhin siya sa isang buhay na mas malapit sa mga aral ni Jesus, isang buhay na puno ng kapatawaran, pag-unawa, at walang katapusang pagmamahal. Lumipas ang mga araw, at si Elias ay muling bumalik sa normal na gawain ng kanyang buhay. Ngunit hindi na ito katulad ng dati.
Ang mga aral ni Jesus, lalo na tungkol sa kapatawaran, ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan, gabay sa bawat desisyon na kanyang ginagawa. Ngunit may isa pang bahagi ng mga turo ni Jesus na patuloy na nagbibigay ng hamon kay Elias, ang pagmamahal sa mga kaaway. Nasa dalampasigan si Elias, abala sa paghahanda ng kanyang lambat para sa pangingisda, nang bigla siyang makaramdam ng tensyon sa hangin. Nang lumingon siya, nakita niyang parating si Marcus, isang Romanong sundalo na kilalang kilabot sa kanilang lugar. Si Marcus ay kilala sa pagiging mahigpit at madalas ay hindi patas sa mga mangingisda. Minsan ay kinukuha pa ang ilan sa kanilang huli para sa sarili nitong kapakinabangan. Ramdam ni Elias ang pag-init ng kanyang dugo. Kung may isang tao na mahirap mahalin, si Marcus iyon. Sa mga nakaraang taon, ang sundalong ito ay nagdala ng hindi mabilang na problema sa kanilang komunidad. Siya ay hindi lamang isang dayuhan, kundi isang kinatawan ng kapangyarihang pumipilit sa kanila sa ilalim ng batas ng Roma. Ngayon, narito na naman siya, mukhang handang mang-abuso ng kapangyarihan. Elias, tawag ni Marcus, ang tinig nito'y malamig at puno ng otoridad. Narinig ko na maganda ang huli mo nitong mga nakaraang araw. Baka naman pwede mong ibahagi sa akin ang ilan dyan. Alam mo naman ang patakaran. Tumingin si Elias kay Marcus, ang kanyang kamao ay nagsimulang kumuyom. Bakit siya magbibigay? Bakit niya papayagan ang taong ito, na wala namang malasakit sa kanila, na kunin ang bunga ng kanyang pinagpaguran? Ngunit biglang sumagi sa isip niya ang mga salita ni Jesus, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Mahal mo ba si Marcus? Tanong ng kanyang isip. Paano mo mamahalin ang isang taong walang pakundangan at nagpapahirap sa iyo? Huminga ng malalim si Elias at nilunok ang galit na bumabalot sa kanyang puso. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nararamdaman niya sa oras na iyon. Ito ay tungkol sa pagsunod sa isang mas mataas na tawag, ang tawag ng pag-ibig na walang kondisyon. Marcus, sabi niya, sa mas mahinahong tono kaysa sa inaasahan niya, wala akong labis na huli ngayon, pero maaari kang kumuha ng ilan. Si Marcus ay tila nagulat. Inaasahan niyang papalag si Elias tulad ng dati. Pero sa halip, nakatanggap siya ng mahinahong tugon. Tumigil siya sandali, ang mga matay sumipat kay Elias na parabang sinusubukang basahin ang kanyang intensyon. Talaga? Tanong ni Marcus, may bahid ng pagdududa sa kanyang tinig. At ano ang hinihingi mong kapalit? Wala, sagot ni Elias ng matapat. Kung kailangan mo, kunin mo. Hindi ko na kailangang pag-usapan pa. Nagulat si Marcus. Hindi sanay ang mga Romano na makaranas ng ganitong uri ng pakikitungo mula sa mga mangingisda. Sanay sila sa takot o galit, hindi sa pag-unawa o pagmamahal. Sandali siyang napaisip, ngunit kinuha niya ang ilang isda mula sa lambat ni Elias. Salamat, sabi ni Marcus, bagamat ang boses niya ay tila nag-aalanganin. Hindi siya sanay na magsabi ng salamat, lalo na sa mga tulad ni Elias, ngunit naramdaman niyang may ibang nangyari. Mayroong isang bagay na nagbago sa kanilang pakikipag-ugnayan. Habang umaalis si Marcus, naramdaman ni Elias ang kakaibang kapayapaan. Hindi ito ang inaasahan niyang maramdaman matapos ang pakikipag-ugnayan kay Marcus. Dati-rati, pagkatapos ng kanilang mga pag-uusap, madalas siyang mapuno ng galit at pagkadismaya. Pero ngayon, parang may natanggal na bigat sa kanyang puso. Tila ang galit at inis na matagal niyang kinikimkim para kay Marcus ay napawi ng isang simpleng pagpapakita ng kabutihan. Habang pauwi na siya, hindi mapigilan ni Elias na isipin ang kapangyarihan ng mga aral ni Jesus. Ang pagmamahal na tinuturo ni Jesus ay hindi tulad ng karaniwang pagmamahal, hindi ito isang uri ng damdamin na nakabase sa kung gaano kaganda o kabuti ang pakikitungo sa iyo ng iba. Sa halip, ito'y isang desisyon, isang malayang pagpili na magpakita ng kabutihan at malasakit kahit na sa mga hindi karapat-dapat, kahit na sa mga itinuturing na kaaway. Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Miriam na may dalang ngiti sa kanyang mukha. Nabalitaan ko ang nangyari kay Marcus, sabi nito, na halatang may pagtataka. Ibinigay mo sa kanya ang huli mo ng walang kapalit. Ngumiti si Elias at tumango. Miriam, alam kong mahirap iyon gawin, pero parang nararamdaman kong iyon ang tamang gawin. Ang galit ko kay Marcus ay parang lason sa akin, at alam kong ang tanging paraan upang alisin ito ay ang pagpili ng pagmamahal sa halip na galit.
Hinawakan ni Miriam ang kamay ni Elias at mumiti ng malalim. Nagbago ka, Elias. Ramdam ko ito. Hindi ko sukat akalain na may kakayahan kang gawin ito, lalo na't alam ko kung gaano kalalim ang galit mo kay Marcos. Nagbago rin ako dahil kay Jesus, sabi ni Elias. Sa simula, hindi ko maintindihan kung paano ko siya susundin, lalo na sa mga bagay na tulad nito. Pero ngayon, nakikita ko na ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Ang pag-ibig na walang kondisyon, ito ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Habang magkasamang nakaupo sina Elias at Miriam sa kanilang tahanan, naramdaman ni Elias na ang kanyang buhay ay nagbabago sa malalim na paraan. Hindi lamang siya natututo na mahalin ang kanyang pamilya o mga kaibigan, natutunan niya rin na mahalin ang mga tao na minsan ay hindi niya kayang mahalin. Sa pag-ibig na iyon, natagpuan niya ang tunay na lakas at kalayaan. Ngunit ang buhay ay hindi laging ganap na payapa. Ilang araw ang lumipas, muling bumalik si Marcos. Sa pagkakataong ito, may dala itong masamang balita. Elias, sabi ni Marcos na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, kailangan namin ang tulong mo. May nasira sa aming bangka at kailangan naming manghiram ng lambat at mga kagamitan. Muling sinubok ang loob ni Elias. Alam niyang ito na naman si Marcos, humihingi ng tulong. Ang dating Elias ay agad natatanggi, marahil ay sasabihing sapat na ang naibigay niya noong nakaraang linggo. Ngunit muli, pumasok sa kanyang isipan ang mga aral ni Jesus, hindi lamang isang beses, kundi pa ulit-ulit na dapat silang magpakita ng pagmamahal at kabutihan. Marcos, sabi ni Elias, gagamitin ko ang natitirang lambat bukas. Pero sa ngayon, maaari mong hiramin ang isa sa mga gamit ko. Tumulong ka sa amin at tutulungan kita. Nagulat muli si Marcos sa tugon ni Elias, ngunit tinanggap niya ang tulong. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Marcos na may kakaiba sa pamilyang ito. Hindi nila siya tinitingnan bilang kaaway. Sa halip, tila may malalim na pag-unawa at malasakit na ibinibigay si Elias at ang kanyang pamilya. Sa huli, umalis si Marcos nang dala ang lambat ni Elias. Habang umaalis ang sundalo, napansin ni Elias na ang galit at inis na dati bumabalot sa kanya sa tuwing nakikita si Marcos ay tuluyan ng naglaho. Siguro, ganito ang sinasabi ni Jesus, bulong ni Elias sa sarili, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa mga kaibigan, kundi sa mga taong pinakamahirap mahalin. Sa mga susunod na linggo, patuloy na nakita ni Elias ang kapangyarihan ng pag-ibig na walang kondisyon. Hindi lamang siya nabubuhay ng may kapayapaan, ngunit nakikita rin niya ang pagbabago sa mga taong nasa paligid niya, kasama na si Marcos, na tila nagiging mas mabuti sa bawat araw na dumadaan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong napagtanto ni Elias na ang mga turo ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa kung paano makitungo sa iba, kundi pati na rin sa kanyang personal na relasyon sa Diyos. Sa mga tahimik na sandali ng kanyang araw, palagi niyang naiisip ang isang turo ni Jesus na tila nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay, ang kahalagahan ng panalangin. Isang gabi, habang nasa labas ng kanilang bahay, pinagmamasdan ni Elias ang mga bituin. Ang katahimikan ng gabi ay tila may daladalang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Napaupo siya sa isang malaking bato, iniisip ang mga salitang sinabi ni Jesus, panalangin niyo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod ang iyong kalooban, dito sa lupa gaya ng sa langit. Sa unang beses na narinig ni Elias ang mga salitang ito, tila isang payak na panalangin lamang ito. Ngunit habang sinasalamin niya ang kanyang buhay, napagtanto niyang ang bawat linya ng panalangin ni Jesus ay may malalim na kahulugan. Ang panalangin ay hindi lamang isang listahan ng mga kahilingan o dasal para sa pansariling pangangailangan, ito ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos, isang paalala ng kung sino ang tunay na namumuno sa kanyang buhay. Kung ganito ang panalangin, bulong ni Elias sa sarili, hindi ba't ito ay isang paalala na ang Diyos ang may hawak ng lahat? Na dapat natin siyang kilalanin hindi lamang bilang Diyos na nasa kalangitan, kundi bilang ating Ama. Napatingala si Elias sa langit, at bigla niyang naramdaman ang bigat ng mga nagdaang taon. Madalas niyang inisip na ang lahat ng bagay sa buhay niya ay nakasalalay sa kanyang sariling kakayahan, kung paano siya magtatrabaho, kung paano niya susuportahan ang kanyang pamilya, at kung paano niya sosolusyonan ang mga problema ng araw-araw.
Ngunit ngayon, napagtanto niya na ang panalangin ay isang paraan upang ipaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa sa mga pasanin ng buhay. Biglang lumapit si Miriam, dala ang kanilang anak na si Lee, na ngayon ay masigla na mula sa kanyang sakit. Elias, tawag niya, bakit tahimik ka dyan? May iniisip ka ba? Ngumiti si Elias at itinuro ang mga bituin sa langit. Iniisip ko ang mga turo ni Jesus tungkol sa panalangin, sagot niya. Napagtanto ko na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng tulong sa Diyos, kundi tungkol din sa pagkilala sa kanyang presensya sa ating buhay. Umupo si Miriam sa tabi ni Elias, at pinaupo niya si Lee sa kanyang kandungan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Miriam, halatang interesado sa kanyang iniisip. Ang panalangin na itinuro ni Jesus, simula ni Elias, sinasabi niyang tawagin natin ang Diyos bilang Ama. Hindi ba't nakakamanghang isipin na ang Diyos, na lumikha ng lahat ng bagay, ay gusto nating makipag-usap sa Kanya ng parang anak sa Ama? Parang sinasabi ni Jesus na hindi natin kailangang maging takot o malayo sa Diyos. Siya'y Ama natin. Tumango si Miriam, tinutunaw sa isipan ang mga sinabi ni Elias. Elias, madalas kasi, kapag nagdarasal ako, para bang humihingi ako ng awa sa isang napakalayong Diyos. Pero kung isipin, tinuturo ni Jesus na ang Diyos ay malapit sa atin. Siya'y isang mapagmahal na Ama. Nakangiting tumango si Elias. At higit pa roon, sinabi ni Jesus na ipanalangin natin ang pagdating ng kanyang kaharian at ang pagsunod sa kanyang kalooban, dito sa lupa gaya ng sa langit. Hindi lamang ito tungkol sa ating mga personal na pangarap o hangarin, kundi sa mas malaking layunin ng Diyos sa mundo. Habang pinagmamasdan nila ang gabi, napatitig si Elias sa kanyang anak na si Lee, na tahimik na natutulog sa kandungan ni Miriam. Muli niyang naisip ang mga araw na nag-aalala sila sa kanyang kalagayan. Kung hindi dahil sa kanilang panalangin at pagtitiwala sa Diyos, maaaring naging mas malala ang sitwasyon. Ngunit sa kabutihang loob ng Ama, nakuha nila ang tulong na kailangan. Miriam, sabi ni Elias, naisip ko, sa bawat oras na tayo'y nag-aalala o natatakot, baka ang sagot ay hindi laging nasa ating mga kamay. Minsan, kailangan lang nating manalangin at ipaubaya ang lahat sa Diyos. Tulad ng mga ibon sa himpapawid, wala silang inaalala, ngunit ang Diyos ang nagpapaalala na alagaan niya sila. Napangiti si Miriam. Tama ka, Elias. Dapat tayong magtiwala. Ang panalangin ay isang paraan upang ipakita natin ang ating pagtitiwala sa Diyos na alam niyang mas mabuti kaysa sa atin. Tumayo si Elias, marahang hinila si Miriam at si Lee papasok sa kanilang tahanan. Bago sila pumasok, huminto siya sandali at muling tumingala sa langit. Ama, bulong niya, salamat sa iyong mga biyaya. Patuloy nawa kaming magtiwala sa iyo, kahit sa mga oras na hindi namin naiintindihan ang lahat. Nawa'y laging maghari ang iyong kalooban sa aming buhay, dito sa lupa, gaya ng sa langit. Isang mainit na hapon, habang abala si Elias sa paglilinis ng mga gamit pangisda, narinig niya ang mga boses ng ilang kapitbahay na nag-uusap sa hindi kalayuan. Agad niyang nakilala ang mga boses nila, lalo na si Baruch, isang matandang mangingisda na kilalang mahilig pumuna sa mga kasamahan. Sa tuwing may problema sa komunidad, si Baruch ang unang humuhusga sa kung sino ang dapat sisihin. Narinig mo ba ang ginawa ni Nathan? Sabi ni Baruch, ang boses nito ay puno ng panghuhusga. Bumagsak na naman ang bangka niya kahapon. Lagi na lang siyang pabaya. Hindi na ako magtataka kung mawalan siya ng kabuhayan. Si Elias, na tahimik na naglilinis ng kanyang lambat, ay napahinto sa narinig. Si Nathan ay kaibigan niya, at alam niyang ang pagkasira ng bangka nito ay hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa mga alon at masamang panahon. Ngunit naroon si Baruch, mabilis na naghatol at pinagmukhang kahinaan ang trahedya. Nagulat si Elias sa biglang pagsiklab ng galit sa kanyang dibdib. Para sa kanya, madali sanang pumasok sa usapan at ipagtanggol si Nathan o tumugon ng masakit na salita laban kay Baruch. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling bumalik sa kanyang isip ang isa sa mga turo ni Jesus, huwag kayong humatol, at hindi kayo hahatulan. Sapagkat kung paano kayo humatol, gayon din kayo hahatulan. Huminga ng malalim si Elias, pilit na pinipigil ang galit sa loob niya. Naalala niya ang araw na ituro ni Jesus ang tungkol sa paghuhusga sa iba. Sabi pa ni Jesus, bakit mo pinapansin ang munting tinga sa mata ng iyong kapwa,
ngunit hindi mo nakikita ang malaking trabo sa iyong sariling mata. Inabot ni Elias ang lambat, itinuloy ang kanyang ginagawa habang nag-isip ng malalim. Sa halip na magalit kay Baruch, naisip niya ang sariling pagkakamali, kung ilang beses din siyang mabilis na humusga sa iba, lalo na kapag hindi niya nauunawaan ang kanilang sitwasyon. Marahil ay katulad lamang siya ni Baruch minsan. Hindi niya agad napapansin ang sariling mga pagkukulang, mas madali para sa kanya ang makita ang pagkakamali ng iba. Naging ganito rin ako dati, bulong niya sa sarili, natututo mula sa mga natutunan niya kay Jesus. Madaling husgahan si Baruch, pero mas mahirap ang tignan ang sarili kong mga kakulangan. Habang naglalakad pa uwi si Baruch, napansin niya si Elias. "Oh, Elias," tawag ni Baruch. "Narinig mo ba ang nangyari kay Nathan? Ang malas ng tao. Sobrang pabaya." Tumayo si Elias, pinunasan ang mga kamay mula sa dumi ng lambat at humarap kay Baruch. Sa halip na sumang-ayon o magbigay ng negatibong komento, pinili niyang sumagot ng may kabaitan. "Alam mo, Baruch, mahirap ang sitwasyon ni Nathan. Hindi dahil sa pabaya siya, kundi dahil sa mga alon at bagyo. Siguro, mas makakatulong tayo kung tutulungan natin siyang ayusin ang bangka, imbes na hatulan siya." Tila nagulat si Baruch sa tugon ni Elias. Hindi niya inaasahan na ang isang tulad ni Elias, na minsan ay napipikon din sa mga alitan, ay pipiliin ang daan ng pangunawa. "Ay, siguro nga," sagot ni Baruch, nagkamot ng ulo. "Hindi ko rin siguro dapat hinusgahan agad si Nathan." Napangiti si Elias, at nilapitan niya si Baruch. "Alam mo, minsan tayo din ay nasa ganitong sitwasyon. Madali tayong makakita ng mali sa iba, pero hindi natin napapansin na may sarili din tayong mga kahinaan. Ang mahalaga, natututo tayo." Si Baruch ay tahimik na nag-isip, halatang tinatanto ang mga salitang binitiwan ni Elias. "Tama ka, Elias. Madali akong makapuna ng pagkakamali ng iba, pero hindi ko iniisip ang sarili kong mga pagkukulang." Huminga ng malalim si Elias, ramdam ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagpapakumbaba ay hindi laging madaling piliin, ngunit sa oras na yon, alam niyang ito ang tamang gawin. Hindi niya kailangang pumasok sa isang walang kwentang argumento o patuloy na punahin ang ibang tao. Ang kailangan niya ay magpakita ng pangunawa at hikayatin ang ibang tao na gawin din ang pareho. "Bukas," sabi ni Elias, "pumunta tayo kina Nathan at tulungan natin siyang ayusin ang bangka. Sa ganitong paraan, mas makakatulong tayo sa isa't isa." Nagulat si Baruch, ngunit nakita rin niya ang lohika sa mga salita ni Elias. "Tama ka. Pupunta ako bukas. Tutulungan natin siya." Habang naglakad palayo si Baruch, nakaramdam ng kakaibang kaligayahan si Elias. Napagtanto niya na ang pagiging mabilis sa paghuhusga ay isang pader na humahadlang sa pagkakaroon ng tunay na relasyon sa mga tao. Ngunit sa oras na yon, unti-unting bumabagsak ang mga pader na yon, at ang lugar nito ay napupuno ng pagmamahal, pag-unawa, at kapayapaan. Pagbalik ni Elias sa kanyang bahay, sinalubong siya ni Miriam, dala ang kanilang anak na si Lee. "Ano ang ngiti na yan?" tanong ni Miriam, napansin ang kakaibang saya sa mukha ng kanyang asawa. "Natutunan ko ang isa pang bagay mula kay Jesus," sagot ni Elias habang hinahaplos ang ulo ng kanilang anak. "Ang mga tao ay hindi perpekto, pero sa halip na humusga, dapat nating subukan na intindihin at mahalin sila, gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin." Ngumiti si Miriam. "Tama ka, Elias. Ang pagiging mapagpatawad at hindi mapanghusga ay hindi madaling gawin, pero ito ang daan patungo sa tunay na kapayapaan." Niyakap ni Elias ang kanyang pamilya, nararamdaman ang kaligayahang dulot ng pagtutuwid sa sariling mga pagkakamali at ang pagtanggap ng pagmamahal sa kapwa. Sa gabing iyon, natulog siyang may kapayapaan sa puso. Alam niyang sa bawat hakbang ng kanyang buhay, sinusubukan niyang sundin ang mga aral ni Jesus ng may buong puso at pagpapakumbaba. Isang araw, habang tahimik na nakaupo si Elias sa harap ng kanyang maliit na tahanan, napansin niyang masyadong abala ang mga tao sa paligid. Ang mga kapitbahay niya ay abalang nag-aayos ng kanilang mga ari-arian, inaayos ang mga bagong bili nilang kagamitan, at abala sa pagpapaganda ng kanilang mga tahanan. Sa bawat kanto, maririnig ang mga usapan tungkol sa mga bagong bagay, mga bagong bangka, bagong gamit sa bahay, at iba pang materyal na yaman. Napaisip si Elias sa kanyang sarili.
Simula nang sundan niya ang mga turo ni Jesus, tila hindi na siya kasing abala sa mga bagay na dati ay kinainisan niya kapag wala. Dati, isa siya sa mga nag-aasam ng mas magagandang gamit at mas maraming ari-arian. Ngunit mula nang marinig niya ang mga salita ni Jesus na nagsabi, "Huwag kayong mag-imbak ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan ang mga insekto at kalawang ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nananakaw." Nagbago ang kanyang pananaw. Nagmuni-muni si Elias, naisip ang mga panahong dinugol niya sa pagpapalawak ng kanyang mga ari-arian, mga bagay na noong una ay akala niyang magdadala sa kanya ng kasiyahan at kapanatagan. Ngunit bakit ngayon, kahit wala na siyang ganoong damdamin para sa mga material na bagay, nararamdaman niya ang mas malalim na kapayapaan kaysa dati. Habang nag-iisip, nilapitan siya ni Miriam, dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilan sa kanilang mga naimpok na barya. "Elias," sabi ni Miriam, na may kaunting pag-aalala sa kanyang boses. "Iniisip ko ang tungkol sa ating ipon. Hindi ba't dapat na nating dagdagan pa ang ating mga ari-arian? Maraming mga kapitbahay natin ang bumibili ng bagong kagamitan at sinasabi nilang dapat nating gawin din yon para masiguro ang ating kinabukasan." Tumingin si Elias kay Miriam, umiti at hinawakan ang kamay nito. "Miriam," sabi niya, "naiintindihan ko ang iyong pangamba. Pero naalala ko ang sinabi ni Jesus tungkol sa mga kayamanang hindi kinakalawang." Tila nagtatakang tumingin si Miriam sa kanya. "Ano ang ibig mong sabihin, Elias?" Sinabi ni Jesus, simula ni Elias, na dapat tayong mag-imbak ng mga kayamanan sa langit, kung saan hindi ito masisira o mananakaw. Ipinapaliwanag niya na ang mga bagay na pinahahalagahan natin dito sa lupa ay hindi magtatagal. Ngunit ang mga bagay na espiritual, ang ating pagmamahal sa Diyos, ang ating mga kabutihan sa kapwa, iyon ang mga bagay na walang hanggan. Tumahimik si Miriam, iniisip ang mga salitang binitiwan ni Elias. Ngunit paano natin titiyakin ang ating kinabukasan kung hindi tayo maghahanda? Ngumiti si Elias at marahang hinawakan ang balikat ni Miriam. "Hindi ko sinasabing hindi tayo dapat maghanda. Pero ang sinasabi ko, ang paghahanda natin ay hindi dapat nakatuon lamang sa material na bagay. Ang pinakamahalagang yaman na maaari nating itaguyod ay ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa." Ramdam ni Miriam ang bigat ng mga salitang iyon. Natahimik siya at tumango. "Elias, totoo nga, masyado akong natutok sa mga bagay na maaaring mawala. Pero ano nga ba ang halaga ng mga ito kung wala tayong kapayapaan at pagmamahal sa ating mga puso?" "Tama ka, Miriam," sagot ni Elias. "Hindi ko sinasabing masama ang magtrabaho para sa ating mga pangangailangan. Ngunit ang sinasabi ko, dapat nating ilagay ang ating puso sa mga bagay na may halaga, ang pagmamahal, ang pagbibigay, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag iyon ang ating yaman, walang bagay sa mundong ito ang makakasira nito." Napangiti si Miriam at muli niyang tiningnan ang maliit na bag ng kanilang ipon. "Marahil ay dapat tayong maglaan ng oras para sa mga bagay na higit pa sa material," sabi niya. "Tutulungan natin ang ating mga kapitbahay, tutulungan natin si Nathan na ayusin ang bangka niya, at ipagpapatuloy natin ang ating mabuting pakikitungo sa iba. Siguro, iyon ang tunay na yaman." Niyakap ni Elias si Miriam, ang puso nila ay puno ng kapanatagan. Hindi na sila abala sa pag-aasam ng mga bagay na maaaring mawala, kundi nakatuon na sila sa mga bagay na magbibigay ng walang hanggang kapayapaan at katuparan. Mula sa malayo, nakita nilang muling dumating si Nathan, may daladalang mga kahoy para ayusin ang kanyang bangka. Agad na tumayo si Elias, sumenyas kay Miriam, at sabay nilang nilapitan si Nathan upang tulungan ito. "Halika, tulungan ka namin," sabi ni Elias, habang kinuha ang ilang gamit mula kay Nathan. "Ang bangka mo ay magiging maayos. Sama-sama nating ayusin ito." Habang magkasamang nagtatrabaho ang tatlo, ramdam ni Elias ang bagong diwa ng komunidad at pagtutulungan. Alam niyang ang yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang ari-arian, kundi sa kabutihan ng kanyang puso at sa mga ugnayan niya sa iba. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Elias sa kanilang tahanan, muling sumagi sa isip niya ang mga salita ni Jesus, "Saan man naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso." Sa puso ni Elias, alam niyang ang kanyang yaman ay nasa pagmamahal at pagsunod sa Diyos, mga bagay na hindi kailanman mawawala, hindi masisira ng kalawang, at hindi mananakaw ng sinuman.
Lumipas ang mga linggo at ramdam ni Elias na ang kanyang buhay ay nagbago sa maraming aspeto. Ang mga turo ni Jesus ay hindi na lamang mga ideya o aral na narinig niya sa isang burol, ito ay naging gabay sa kanyang araw-araw na buhay. Unti-unti, natutunan niyang isuko ang mga bagay na dati nagpapabigat sa kanya, ang takot, ang galit, ang paghahangad ng material na yaman. Sa halip, pinalitan ang mga ito ng kapayapaan, kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Isang araw, habang si Elias ay nag-aayos ng mga huling bagay para sa kanyang pangingisda, biglang dumating ang isang malakas na bagyo. Mabilis na dumilim ang kalangitan, at ang malalakas na hangin ay nagsimulang magpaspas sa paligid. Agad na nagmadali si Elias pauwi, dala ang kaba sa dibdib. Pabalik-balik ang mga alaala ng dati niyang mga karanasan sa ganitong uri ng bagyo, kung paanong nagdulot ito ng pinsala sa kanyang bahay at sa kanilang komunidad. Pagkarating sa kanilang tahanan, sinalubong siya ni Miriam, baka sa mukha ang pag-aalala. Elias, ang bagyo ay napakalakas. Paano na ang ating bahay? Matatag ba ito upang mapaglabanan ang bagyo? Niyakap ni Elias ang kanyang asawa, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang tanong ni Miriam ay may mas malalim na kahulugan. Hindi lamang ito tungkol sa kanilang pisikal na tahanan, kundi sa kanilang buong buhay, sa mga pundasyon na kanilang itinayo mula nang simulan nilang sundin ang mga aral ni Jesus. Ang ating bahay ay matatag, sabi ni Elias, puno ng kapanatagan. Hindi dahil sa mga bato o kahoy na ginamit sa pagtatayo nito, kundi dahil sa mga aral na bumuo ng ating buhay. Tandaan mo ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagtatayo ng bahay sa matibay na bato. Napatingin si Miriam kay Elias at tila nabawasan ang kanyang kaba. Sinabi ni Jesus na ang mga nakikinig sa kanyang mga salita at isinasabuhay ito ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating man ang bagyo, bumahaman, at bumugso man ang hangin, ang bahay ay hindi matitinag sapagkat matibay ang pundasyon nito. Ngumiti si Elias at tumango. Tama, Miriam. Ang ating buhay ay hindi na nakatayo sa takot o sa mga bagay na madaling magiba. Ibinatay natin ang ating mga desisyon sa mga salita ni Jesus. At kahit dumating ang mga pagsubok, kahit dumaan ang mga bagyo, hindi tayo matitinag dahil matatag ang ating pundasyon. Habang lumalakas ang ulan at hangin, magkasamang nagdasal sina Elias at Miriam. Naramdaman nila ang pag-uga ng kanilang tahanan, ngunit sa loob nila, nanatiling payapa ang kanilang mga puso. Sa kabila ng malakas na bagyo sa labas, ang kanilang kaluluwa ay nananatiling matatag, puno ng pagtitiwala sa Diyos. Kinabukasan, matapos humupa ang bagyo, dahan-dahang lumabas si Elias upang tingnan ang kanilang paligid. Maraming bahay ang nasira, maraming puno ang natumba, at ang lawa ay tila galit pa rin sa ilalim ng madilim na ulap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanilang tahanan ay nanatiling buo at nakatayo. Napatigil si Elias at huminga ng malalim, pinasasalamatan ang Diyos sa proteksyon at gabay. Sa di kalayuan, nakita niyang paparating si Nathan at si Baruch. Parehong may mga pag-aalala sa kanilang mukha, ngunit mabilis na lumapit kay Elias. Elias, sabi ni Nathan, ang bangka ko ay hindi nakaligtas sa bagyo. Ngunit ang bahay mo ay nakatayo pa rin, hindi ba? Ngumiti si Elias at tumango. Nathan. Ngunit hindi lamang dahil sa mga bato o kahoy. Natutunan ko mula kay Jesus na ang pinakamahalaga ay ang pundasyong hindi nakikita, ang tiwala sa Diyos, ang pagsunod sa kanyang mga salita. Iyon ang nagtayo ng aming tahanan. Napatingin sina Nathan at Baruch sa isa't isa, tila nabigyan ng bagong pag-asa. Paano namin maisasagawa ang mga natutunan mo, Elias? Tanong ni Baruch. Kami ay takot at puno ng pangamba. Paano kami magiging matatag tulad mo? Ang lahat ay nagsisimula sa mga aral ni Jesus, sagot ni Elias. Kung susundin natin ang kanyang mga turo, hindi lamang sa mga oras ng ginhawa, kundi lalo na sa mga oras ng pagsubok, doon natin makikita ang tunay na pundasyon ng ating buhay. Hindi ito tungkol sa kayamanan, kapangyarihan, o kalakasan. Ito ay tungkol sa kababaang loob, pagmamahal, at pagtitiwala sa Diyos. Habang nag-uusap sila, tila nagiging mas malinaw ang landas na dapat tahakin ni Nathan at Baruch. Sa gitna ng kalamidad, nakita nila na ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang sa pisikal na proteksyon, kundi sa espiritual na pundasyong itinuro ni Jesus.
Sa paglipas ng araw, habang inaayos ni Elias ang ilang bahagi ng kanilang tahanan, naramdaman niyang sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanyang buhay ay itinayo sa isang matibay na bato. Hindi ito nagalaw ng bagyo, hindi nagiba ng baha, at hindi kinayang pabagsakin ng mga alon. Ito ang pundasyong iniaalok ni Jesus, isang buhay na buo sa kabila ng mga unos. Nakangiti siyang lumingon kay Miriam at sa kanilang anak na si Lee. Alam niyang kahit ano pang bagyo ang dumating, magpapatuloy silang mananatiling matatag, sapagkat sila'y nagtayo ng kanilang buhay sa mga salita ni Jesus, ang matibay na bato na walang makakagiba. Katapusan. Kung nakaabot ka hanggang dito, gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento na may pariralang itinatayo ko ang aking bahay sa bato, para ipakita na sinamahan mo kami hanggang dulo. Excited kaming malaman kung paano ka naantig ng mensaheng ito.